Ang bida natin na si Ye Chuan ay isang binata na may kakaibang pananaw sa mundo. Sa kanyang mata, lahat ng nilalang ay parang baboy. Nang dumating ang araw ng kanyang job change, nagsing siya sa kakaibang propesyon, ang pig slayer. Bagamat nagulat at medyo nadismaya ang kanyang mga guro at kaklase, at iniwan siya ng kanyang childhood sweetheart, nagkaroon siya ng kakayahan na magdulot ng dagdag na pinsala sa mga baboy, habang nababawasan naman ang pinsalang natatanggap niya mula sa kanila. Sa tulong ng kanyang pig-slaying knife, lumalaban siya at unti-unting nagiging makapangyarihan. Nagsimula ang kwento sa isang malaking modernong ospital bago lumipat ang atensyon sa departamento ng psychiatry. Sa loob ng isang tahimik na opisina, isang babaeng psychiatrist ang nakaupo sa harap ng kanyang pasyente. Tinanong ng psychiatrist kung totoo ba ang kakaibang sintomas niya na nakikita niyang baboy ang lahat ng buhay na nilalang. Tumanggo lang ang binata bilang sagot. Nagulat ang doktor, yumuko siya papunta sa pasyente, halatang hindi makapaniwala ang boses niya. Tinanong niya kung nagbibiro ba siya at kung talagang nakikita niya siya bilang baboy. Nanatiling seryoso ang itsura ng binata, bahagyang kumikislap ang mga mata niya habang tiniyak ang sagot. Iyan. Biglang lumipat ang pananaw sa paningin ng pasyente, at nakita niyang ang psychiatrist, imbes na isang tao, ay isang baboy na may suot na salamin. Kahit propesyonal ang kanyang kilos, hindi niya maiwasang mapansin sa loob ng sarili kung gaano kagwapo ang lalaki. Para subukan ang kondisyon niya, sinimulan ng psychiatrist na tanggalin ang mga butones ng kanyang blouse, na parang sinasabi na susuriin nila ang reaksyon ng katawan niya. Bigla ang ginawa ito kaya sobrang nagulat ang binata, na nakabuka ang mga mata at nanginginig sa pawis. Lumapit siya habang nakabukas ang kanyang damit. Bahagyang nakabukas, tinanong niya ng mapang-akit kung ano ang nakikita niya ngayon. Sa paningin niya, ang tanawin ay nakakatakot. Hindi lang ulo niya ang baboy, kundi ang kanyang hubad na dibdib ay naging dalawang maliit na nangangitim na ulo ng baboy. Hindi alam ng psychiatrist ang nakakatakot niyang pananaw, sa loob niya ay ipinakita ang kanyang pagmamalaki. Para sa kanya, imposible na may isang taong napakaganda ang makakita sa kanya bilang hindi tao. Bigla ang tumayo ang pasyente, malamig ang tono ng boses nang sabihin, dalawang baboy ang nakikita ko. Nawala ang kanyang mapang-akit na kilos. Hawak-hawak ang kanyang damit para takpan ito, umatras siya ng natakot. Sa wakas, naniwala na siya sa kanyang delusyon. Mabilis na ibinalik ang kanyang pagiging propesyonal, umupo siya sa mesa at kinuha ang modelo ng isang likod ng tao. Ipinaliwanag niya na malubhang deformed at baluktot ang kanyang gulugad, na pinipisil ang kanyang utak at mga optic nerve, malamang dahilan ng kanyang mga maling pananaw. Namangha ang mga mata ng binata sa balita. Malungkot siyang sinabi ng doktor na ang tanging solusyon ay isang mataas na panganib na operasyon para ituwid ang kanyang gulugad. Ngunit nagbabala siya na kung mabibigo, maaari siyang maging paralisado mula leeg pababa. Tumanggo ng seryoso ang pasyente, pero biglang nagbago ang kanyang kilos. Sa nagliliwanag na pulang mga mata, bigla niyang hinawakan ang modelo ng gulugad at utos na, ibalik mo sa akin ang gulugad ko. Nabigla ang psychiatrist, naisip niyang totoo nga talagang naniniwala ang lalaki na kanya ang modelo. Sa loob-loob niya, naawa siya kung gaano kasayang ang kagwapuhan ng lalaki dahil sobrang delusyon niya. Kalaunan, ang binatang si Ikwan ay nakita sa isang masikip na boss, hawak-hawak ang isang medical report na. Dinagnosan siya ng matinding sakit sa isip. Sa kanyang paningin, ang mga pasahero ay hindi tao, kundi mga baboy na parang tao. Naisip niya na palagi na niyang ganito nakikita ang mundo, iniisip kung dahil kaya ito nung mga magulang niya ay mga parok na baboy. Bukod sa imposibleng makipag-date, hindi naman naapektuhan ang araw-araw niyang buhay dahil sa kondisyon niya. Pero iba ang araw na ito. Ito ang araw ng kanyang seremonya para sa pagiging propesyonal, at sana ay gumaling na siya bago nito. Pagdating niya sa Grand Qing Academy, nakita niya ang dami ng tao. Nagtipon ang mga estudyante sa harap ng isang malaking kumikislap na asol na kristal. Tumanggo si anxiety sa kanya. Pwedeng makaapekto ang kanyang mental na kondisyon sa paggising, na maaaring masira ang buong kinabukasan niya. Biglang may tumawag na babae, at lumapit ang isang batang babae na may mahabang kulay asol na buhok. Halatang ginhawa ang naramdaman nang makita siya.
Pinagsabihan siya ng pabiro dahil nahuli siya, pinisil ang kamao na parang nagbabanta at sinabing baka siya pa ang sampelan niya. Sa pananaw ng bawat isa, ang cute na babaeng ito ay isa lang pang baboy na tao. Ito yung may kulay asul. Nagpakita siya ng galit, nanginginig ang kamay na parang nagbabanta. Hindi niya namalayan, napasigaw ang babae ng medyo nakakatuwang galit, hinampos siya at tinanong kung narinig ba niya siya. Napansin ng isang estudyanteng dumaraan ang kanilang usapan, nakilala ang babae bilang si Suling Shin at tinuksuhan siya dahil sobrang sweet daw niya sa bawat isa. Sumagot ang kasama nito na sila pala ay childhood sweethearts at malamang magpapakasal na. Naiinis, sumigaw si Suling Zin na wag na nila pakialaman bago umikot. Bumalik kay Ikwan, napilit na sinasabi na hindi niya pinapansin ang chismis. Sa pananaw niya, yung babaeng baboy na kulay asul ang nagbigay ng parehong suhestyon, at kalmado siyang pumayag. Bigla, may malakas na boses na umalangaw-ngaw sa buong bakuran. Isang matandang lalaki na nakatayo sa harap ng kumikislap na kristal ang nag-anunsyo na magsisimula na ang seremonya ng paggising, at iniutos sa mga estudyante na pumila. Ipinaliwanag niya na ang paggising nila ay ibabatay sa kanilang mga pangunahing katangian, lakas, liksi, at espiritu, na pinagyaman nila ng ilang taon sa akademya. Kapag mas mataas ang kanilang mga katangian, mas malaki ang tsansa nilang magising sa isang advanced na propesyon. Binigyang diin ng matanda ang bigat ng sandali, pinaalalahanan silang ang kanilang nagising na propesyon ang huhubog sa kanilang buong kinabukasan. Sinabi niya na ang pag-abot sa isang advanced na combat profession ay isang tagumpay na laban sa tadhana, na magdadala ng karangalan sa kanila at sa akademya. Kasabay nito, inutusan niya ang unang estudyante na ilagay ang kamay sa platform. Isa-isang lumapit ang mga estudyante. Isang muscular na lalaki ang nagising. Bilang isang intermediate metaweaker, bumagsak ang kanyang mukha sa pagkadismaya. Isa naman ang nagising bilang advanced healer, habang ang isa pa ay naging junior engineer at napaluhod sa kawalang pag-asa. Tapos, may isang batikang lalaki na may pulang kahel na buhok ang lumapit sa kristal. Nang humawak siya, biglang sumabog ang kristal sa makinang na gintong liwanag, na nagpakita ng kanyang resulta. Combat Type Profession. Rare Tier Shadowless Bladesman. Nakatayo ang matandang tagapamahala ng akademya bilang principal, nakatunganga at nakabuka ang bibig sa gulat. Sumigaw siya ng, hindi makapaniwala na ito ay isang bihirang propesyon sa bayan kaya't natahimik ang mga estudyante sa gulat at paghanga. Nakatitig ng may pride, tinanong ng punong guro ang pangalan ng binata. Mayabang nangiti, sinabi ng estudyante, Lu Jinglong. Labis ang tuwa ng punong guro at pinuri siya, saka inalok na personal siyang bisitahin sa bahay para pag-usapan ang kanyang kinabukasan. Nagpasalamat si Lu Jinglong sa punong guro, pagkatapos ay hinarap ang mga tao, kumaway ng mayabang habang ang mga kaklase niya ay sumigaw ng palakpakan at hiyawan, Bro Long. Habang nagpapatuloy ang seremonya, ang punong guro tinawag ang susunod na pangalan. Mula sa karamihan, sumigaw si Suling ng suporta habang isa-isang lumalapit ang mga sumasali. Tinitingnan siya ng principal ng may interes. Kahit medyo kakaiba ang batang ito, sobrang taas ng mga stats niya. 10 beses na mas mataas ang pinagsamang mga attribute niya kumpara sa karaniwan. Umaasang may himala, pinanood ng principal habang inilalapat ni Yi Chuan ang mga kamay niya sa platform. Bigla, sumabog ang kristal ng isang napakalakas na kidlat, mas malakas pa kaysa dati. Yumugyog ang puwersa ng kidlat sa principal at napahilo ang mga tao sa paligid. Tumingin ang punong guro sa liwanag na parang nagulat. Kung ang nakasisilaw na enerhiya ay gintong ilaw, iisa lang ang ibig sabihin nito, isang paggising na lampas sa bihirang luha. Habang pinagmamasdan nila ang lakas na inilabas niya, lumaki ang mga mata ng punong guro. Banal na luha, sigaw niya, pinagtibay ang alamat ng pinakamataas na paggising. Nagtipon-tipon ang enerhiya, at may kumikislap na mga salita na nag-anunsyo ng nakalilitong resulta. Uri ng buhay, propesyon, banal na tagapaghati ng baboy. Naiwan ang punong guro na walang masabi, natakot. Paano kaya ang paggising ng banal na luha ay mauuwi sa ganito? Ganun lang ba? Ang gulat ng mga estudyante ay naging pagtawa na lang. Nag-alsa ang mga tao sa tawa, may ilan pa nga na nagtatanong kung sira ba ang kristal.
May mga nagdedebate kung sobrang swerte si Yi Chuan o kaya naman ay tinadana ng malas. Nakaupo ang principal na galit at disappointed. Matapos ang maraming taon ng paghihintay, nakita na niya ang isang legendary divine tier awakening, pero yun pala ang pinakawalang kwentang propesyon na pwedeng isipin. Ang isang divine blacksmith o healer sana ay bagay na ikapagmamalaki sa loob ng maraming dekada. Nagdalamhati siya. Mas mataas pa ang inaasahan niya. Ang bigat ng pagkadismaya. Tumingin ang principal kay Ikwan na nag-iisa, at napabuntong hininga siya ng malalim at frustrated habang palayo ang bata. Habang naglalakad, napansin ni Ikwan ang isang hindi inaasahang bagay, isang holographic na asul na screen na siya lang ang makakita. Ipinapakita nito ang kompletong status niya, kasama na ang bagong propesyon, talento, at mga kakayahan. Ang mga talento niya ay Swine Nemesis, 50% dagdag na damage sa mga baboy, tumataas sa bawat patay, 50% bawas damage mula sa mga baboy, Blade of God Slaying. Ang unang skill niya ay Blood Shadow Butcher, na nagpapuwersa. Napahinto ang mga baboy sa takot. Nakatingin si Ikwan sa kanyang kalabang baboy. Habang iniisip niya ang 50% dagdag na pinsala, dahan-daang ngumiti siya. Isang malakas na realization ang dumaan sa kanya. Siguro, hindi pala masama maging baliw. Lumipat ang eksena sa pananaw ni Yi Chuan. Buong akademya, ang dismayadong principal, mga estudyanteng nang aasar, hindi na tao kundi mga baboy na lahat. Habang paalis na ang bawat isa mula sa nagigising na kristal, nanatili ang principal na tahimik at gulat. Sa paligid niya, nagsimulang tuksuhin siya ng lantaran ng mga kaklase niya. Tumawa ng malupit si Lu Jinglong at ang kaibigan niya, na may halong pangmamaliit ang mga tinig nila. Nang inig ang kaibigan ni Lu Jinglong habang nagsabi na inaasahan niyang lalabas ang totoong dragon, hindi yung simpleng tagapagputol ng baboy. Tapos, sa sobrang eksaheradong paghanga, tinawag niyang si Lu Jinglong ang nag-iisang tunay na dragon sa akademya. Ngumiti si Lu Jinglong, halatang nag-enjoy sa papuri. Sa gitna ng pang-aasar, lumapit si Su Lingguan, tahimik ang dating kumpara sa mga nagmamagaling. Dahan-dahan niyang inalog. Ulo ni Yi Chuan ang niyakap niya para aliwin. Para pasiglahin siya, sinabi niyang bilang isang divine tier pig butcher, pinapahalagahan niya ang legasya ng kanyang ama. Habang nagsasalita siya, nanunood ang ibang estudyante na may halong inggit. Dalawang lalaki sa grupo ay umiiyak pa nga, sobra ang tuwa dahil sa swerte na magkaroon ng divine profession. Medyo namula si Su Lingchuan at dagdag pa niya na matutuwa siguro ang ama niya at ama ni Yi Chuan sa balita. Nang marinig yun, naalala ng bawat isa ang kanilang pagkabata, kung paano nila magkasabay silang lumaki bilang magkakapitbahay, palaging pinagsisikapan ng mga magulang nila na mapalapit sila sa isa't isa, lahat sila ay may simpleng hanap buhay na panghabang buhay. Naputol ang kanilang usapan nang muling makabawi ng sarili ang principal at tawagin ang susunod na pangalan, si Su Lingguan. Siya na ang sunod. Nerbyoso pero excited, tumingin siya kay Yi Chuan. Iniisip kung mamamana niya ang galing sa pananahi ng kanyang ina o ang paggawa ng alak ng kanyang ama. Tapos, buong puso niyang ipinangako sa kanya na kahit ano pa man ang kanyang matuklasan, siya lagi siyang mananatili sa kanyang tabi. Naiwan si Yi Chuan na walang masabi sa kanyang pangako. Huminga siya ng malalim, lumapit si Suingan sa nagigising na kristal at inilagay ang kanyang kamay dito. Nang mahawakan ng kanyang mga daliri ang ibabaw, isang matayog na haligi ng malamig na asul na liwanag ang sumabog sa langit, mas matindi kaysa sa kahit anong naunang paggising. Nanatiling nakatungo si Su Lingguan, ang mga mata niya'y nakabukas sa gulat sa sobrang lakas na dumadaloy sa kanya. Mas nabigla pa ang punong guro kaysa dati, ang mukha niya ay puno ng hindi makapaniwala. Isang alamat na propesyon, sigaw niya, ang kanyang. Nanginginig ang boses. Isang luha na mas bihira pa kaysa kay Lu Jinglong. Habang umiikot ang liwanag, ipinakita ng kristal ang kanyang kapalaran. Uri ng propesyon, mandirigmang klase. Antas ng alamat, Snow Soul Sword na immortal. Halos di makapaniwala ang punong guro. Isang alamat na mandirigmang propesyon, lalo na't parehong simpleng trabaho lang ng kanyang mga magulang, ay halos di naririnig. Napagpasyahan niyang ito ay bunga ng sobrang bihirang mutasayon. Nang mawala ang asul na aura, nakatayo si Su Lingguan na nagbago, ang kilos ay puno ng bagong tiwala sa sarili. Ngayon,
Tinitingala siya bilang pinakamahusay na estudyante ng akademya, lumapit ang punong guro ng may malaking paggalang. Nangako siyang hindi magtitipid ang Ching Ching Academy sa pagsuporta sa kanyang kinabukasan. Ngumingiti ng maganda, nagpasalamat siya at bumaba mula sa entablado. Hindi na siya basta estudyante, kundi isang taong may napakalakas na kapangyarihan at kahalagahan. Agad napansin ng mga tao ang malaking pagkakaiba sa kanilang paggising. Sa gitna nila, may dalawang babaeng estudyante na nagbulungan. Isa ang nagtanong kung si Shou Uling Swan, na ngayon ay isang alamat na mandirigma, ay sundan si Hichuan, yung simpleng magbabagsak ng baboy. Tumaas ang kilay ng kaibigan niya, tinanggihan ang ideya. Sabi niya, si Shou Uling Swan ay pataas na sa tagumpay habang si Hichuan ay parang stock lang. Sa tingin niya, yung talunan na gaya niya ay dapat na lang umatras. Nang lumapit si Shou Uling Swan, simple lang ang pagbati niya, walang halong arte. Pero bigla nagbago ang ugali niya. Tinawag niya si Shou Uling Swan ng matalim at malamig ang tono, nakakross pa ang mga kamay. Inamin niyang maaaring may hindi pagkakaintindihan sa kanila, pero gusto niyang linawin ang lahat. Diretso. Tapos, may malamig na katiyakan, sinabi niya, hindi na tayo galing sa parehong mundo. Halatang nabigla si Ian. Malapit lang, si Lu Jinglong at ang kaibigan niya ay nakatingin na mayabang at natutuwa sa public humiliation. Sa gulat ng lahat, natunaw ang pagkabigla ni Hichuan at naging masaya pa siyang sumang-ayon. Akala ni Shou Uling Swan na nagpapakatatag lang siya, kaya patuloy siya sa pang-iinsulto. Sinabi niya na naiintindihan niya kung gaano ito kahirap at hindi na kailangang magpanggap pa si Ian. Tapos, sa malamig na paraan, sinabi niya. Dagdag pa niya, bilang simpleng magbibilog ng baboy ka lang, hindi ka kailanman gagawa ng mahalagang bagay. Nang marinig iyon, napangit ang mukha ni Hichuan. Binalaan niya siya na huwag sisihin siya sa magiging reaksyon niya. Lumipat ang eksena sa kani-kanyang pananaw kung saan si Shou Uling Swan, na dati ay mapagmataas at elegante, ay ngayon para sa kanya ay parang isang babaeng may mukha ng baboy na mayabang. Nang igiit niyang dapat silang iwasan sa hinaharap, ngumiti na lang siya ng may ginhawa. Sa loob-loob niya, natuwa siya na sa wakas ay malaya na siya sa babaeng may mukha ng baboy. Nang hindi na nagsalita pa, lumiko na lang siya para umalis ng parang wala lang. Sabi niya, sige, aalis na ako. Natuwa si Shulang Swan, pero talagang naguluhan siya. Nang makita ang kanyang pagkalito, lumapit si Lu Jinglong na mayabang ang ngiti. Sinabi niyang tuturuan niya si Shiwa ng leksyon para tanggapin ang realidad. Tahimik si Shulang Swan, halatang may iniisip, pero inakala ni Lu Jinglong na pumayag siya. Naging mas malupit ang mukha niya. Hindi na siya naghintay, at sumigaw kay Hichuan na palalayas na. Oy, tagapagpatay ng baboy, bumalik ka dito. Nagpatuloy lang si Hichuan sa paglakad, hindi siya pinapansin. Galit na galit si, walang respeto. Biglang sumugod si Lu Jinglong, hinawakan ang braso ni Hichuan. Bingi ka ba? Ang tapang niyang sabi. Sa wakas, tumigil si Hichuan. Dahan-dahan siyang lumingon, naglalagablab ang pula ng kanyang mga mata. Anong gusto mo? Tanong niya, kalmado ang boses. Bigla, lumabas ang madilim at nakakahilo na aura mula kay Hichuan, nilamon si Lu Jinglong sa dilim. Nakatigil ang mayabang na cultivator, parang natakot ng sobra ang katawan niya. Hindi napansin ng mga tao sa paligid, na-trap si Lu Jinglong sa isang bangungot na panaginip. Kakayahan ni Hichuan. Sa isip niya, hindi na siya isang. Hindi siya magsasaka, kundi isang natatakot na baboy na nakatali sa tabla ng karne. Sa ibabaw niya, nakatayo, naglalagablab ang mga mata, isang napakalaking palakol ang nakataas. Nawala ang paningin niya, pero sa totoo lang, bumagsak si Lu Jinglong, basang-basa sa pawis, at mapatla ang mukha. Tumawa ang mga tao, akala nila nadulas siya. Dali-daling nilapitan siya ng kaibigan niya, nagtatanong, pero si Lu Jinglong ay humihingal sa takot. Napahiya at galit na galit, bigla siyang tumayo at sumigaw, saka pinalo ng buong lakas si Hichuan sa mukha. Pero mabilis na kumilos si Hichuan, parang hindi tao. Nagbangga ang kamao niya sa kamao ni Lu Jinglong na may pulang aura. Grabe ang tama. Lumayo si Lu Jinglong, sumigaw sa sakit. Nabasag ang kamay niya, nadurog ang mga buto dahil sa lakas ng harang. Lahat ng tao,
Pati si Shulang Swan, kaibigan ni Lu Jinglong, at mga nanonood, nanahimik sa gulat. Hawak-hawak ang wasak niyang kamay, sumigaw si Lu Jinglong na di makapaniwala. Hindi pwede. Paano ako natalo ng isang topidire? Lahat sila ay nakatayo ng kalmado, napapaligiran ng malalim na pulang aura. Parang walang pakialam, sabi niya na bilang isang topidire, ito. Natural lang na malakas ang kamay niya, finally na ipakita ang tagong lakas ng trabaho niya. Biglang nagulo ang lugar dahil sa mga tao. Nagulat ang mga kaibigan ni Lu Jinglong, tinuturo yung napinsalang kamay ng kasama nila. Sobrang sakit at galit si Lu Jinglong, sumigaw siya sa bawat isa, nangakong papatayin siya. Ginamit niya ang enerhiya niya, tinawag ang naglalagablab na science sword, yung voidlong niya, sa kamay na hindi nasaktan. Nagbulungan ang mga chismosa sa crowd, sigurado na malaki ang laban. Tapo na. Sabi ng isa na seryoso na si Lu Jinglong at halos patay na si Yi Chuan. Ang isa naman nagtaka kung bakit ang isang karaniwang butcher ay nangahas na hamanin ang isang combat class cultivator, na tila nagsisisi na sana'y nagsorry na siya habang may pagkakataon pa. Alam ng lahat na kayang tadterin ni Lu Jinglong ang bakal gamit ang kanyang espada. Dahil sa kahihiyan at galit, itinaas ni Lu Jinglong ang kanyang sandata, sumisigaw na papatayin niya si Yi Chuan. Pero bago pa man siya nakatakdang umatake, nagyayelo ang hangin. Unti-unting bumagsak ang mga nyebe, at yelo. Kumikislap ang tunog sa talim ng kanyang energy sword. Mabilis na kumalat ang nagyayelong lamig, binalot si Lu Jinglong ng isang nagyayelong balat. Pilit siyang kumilos, natatakot nang malaman na hindi siya makagalaw. Sa malaking pagsisikap, hinarap niya si Shoulangguan at tinanong kung bakit niya pinoprotektahan ang bawat isa. Nakatayo si Shoulangguan na nakatakip ang mga braso, may malamig na aura na nagmumula sa kanya. Malamig ang kanyang boses nang utusan niyang huminto sila. Maliwanag niyang sinabi na wala siyang interes na panoorin silang mag-away. Lumawak ang eksena, ipinakita ang tatlong tao na tila tensyonado sa gitna ng plaza. Pinanood ni Shoulangguan si Yi Chuan habang malamig niyang sinabi na sana ngayon ay maintindihan na niya. Hindi na sila kabilang sa iisang mundo. Ito, aniya, ang huling pagkakataon na tutulungan niya siya. Ito ang kanyang huling pamamaalam sa kanilang nakaraan. Si Yi Chuan naman ay nakatayo lang na may mukhang walang gana, nilalamaz ang kanyang tenga na parang walang kwenta ang mga sinabi niya. Nang bumalik ang tingin, huling binalaan siya ni Shoulangguan na umalis na sa Qingqing. Sa susunod, si Lu Jinglong naman. Naghahanap siya ng ganti, pero hindi siya papasok. Hindi alintana, kumuyakoy si Yi Chuan ng sobra-sobrang higpit. Kung wala na, ang sabi niya nang walang pakialam. Tataw na ako. Pagkatapos nun, umikot siya at lumakad palayo. Yung dalawang chismosa na babae, nakatitig sa kanya na parang hindi makapaniwala. Totoo bang ganon lang siya kawalang pake? Isa ang bulong. Yung isa naman, umiling. Paano niya kayang maging ganon ka-relaxed sa ganong sitwasyon? Lumipat ang eksena kay Ikwan na naglalakad mag-isa sa madilim na kalye ng syudad habang papalubog ang araw. Naputol ang tahimik niyang lakad ng may isang babae na may malaking. Isang agresibong aso ang lumapit sa kanyang daraanan. Galit na galit itong tumahol, hinaharang ang daan. Sandaling kumislap ang mga mata ni Yi Chuan ng bahagyang pulang liwanag. Naging baluktot ang kanyang pananaw sa realidad. Mukha na ngayon ang babae na parang malaking halo ng tao at baboy, at ang aso niya ay naging mabagsik na baboy ramon na nagngangalit. Bumalik sa realidad, biglang sumugod ang aso, kumagat sa pantalon niya sa binti. Hindi nagpaapekto si Yi Chuan, kalmadong tinanong ang may-ari kung pwede niyang hilahin ang baboy, tapos naitama niya ang sarili. Aso pala, sabi niya. Naharang siya sa daan. Ang di sinasadyang salita niya ang ikinagalit ng babae. Sa bawat baluktot na pananaw, itinutulak ng babaeng baboy ang kanyang ilong sa mukha niya, sumisigaw kung siya raw ba ang may-ari ng daan at inaakusahan siyang walang manners. Sa halip na magalit, isang kakaibang kalmado ang bumalot kay Yi Chuan. Huminga siya ng malalim, na-realize na ito ang perfect na pagkakataon para subukan ang bagong kakayahan niya. Walang pag-aalinlangan, pinadyak ni Yi Chuan ng malakas gamit ang kanyang paa, na nagliliwanag ng bahagyang asol na enerhiya. Ang suntok ay tumama sa aso ng eksakto at patay na ito agad. Agad-agad, sumigaw ng takot ang may-ari nang lumutang pataas ang espiritu ng hayop.
Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, umiiyak at tinatawag ang aso na anak niya. Samantala, lumitaw sa paningin ni Yichuan ang isang asol na notification ng sistema. Tumaas ng 1% ang dagdag na pinsala. Lumaki ang kanyang mga mata sa tuwa. Tama ang kanyang hinala. Gumagana ang kakayahan niya bilang swine nemesis sa kahit anong nilalang na nakikita niyang baboy. Ang babae, na puno na ng galit, sumugod sa kanya, sumisigaw na siya ay isang mamamatay tao. Nangako siyang lalaban hanggang kamatayan. Nanatiling kalmado si Ikwan. Kalma siya. Direktang sinabi niyang psychopathic siya at para patunayan iyon, ipinakita niya ang medikal na diagnosis na nakalabel na psycho. Sa malamig na tingin, tinanong niya kung may iba pa ba, kung wala raw ay aalis na siya. Napalitan ng takot ang galit ng babae. Nang malaman niyang totoong psychopath ang kausap niya, isang taong kayang patayin siya kasing dali ng pagpatay niya sa aso niya, pilit siyang ngumiti ng nanginginig. Wala naman po, tumalbog siya, umatras. Magandang araw po. Lumipat ang kwento sa bahay ni Yichuan kung saan sinalubong siya ng kanyang mga magulang. Nakangiti ng buong puso. Tumawa ng malakas ang kanyang amang si Yaiki, nagtatanong kung talagang magiging tagapagputol siya ng baboy. Nakayuko ang kanyang ina na may banayad ng ngiti. Kinumpirma ni Yichuan iyon. Napasigaw si Yaiki ng approval, hinayla ang anak sa isang mahigpit na yakap. Ikaw na mabahong bata, sigaw niya ng masaya. Mas mabuting tapat na pagputol ng baboy kaysa mag-away at pumatay. Bukas, dadalhin kita sa slaughterhouse. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang bawat isa sa kanilang mga pig-themed na onesie, may isang aninong figure na lumitaw sa labas ng bahay. Ang salarin, nakabalot ang mukhasa. May benda sa katawan, isang mata na asol ang ningning, sumilip sa bintana ng kwarto ng mga magulang niya. Anak ng maltong umiiyak, simpleng tagapagputol ng baboy lang to, bulong niya na di makapaniwala. Sabi mo, Yaiki, totoong dugo mo ba siya? Sa dilim, biglang kumislap ang mga mata ni Yaiki. Wala na ang kanyang masayahing mukha. Tahimik ang tingin niya. Huwag mong guluhin ulit ang pamilya ko, babala niya. Hindi na ako magiging maayos sa susunod. Tumawa ang taong may benda. Walang dapat ipagalit. Kung tagapagputol lang ang bata, wala namang interes ang organisasyon sa kanya. Pagkatapos nun, nawala siya. Hanggang gabi. Kinabukasan ng umaga, dinala ni Yaiki ang anak niya sa kanilang pamilyang slaughterhouse. Ang malawak na lugar ay puno ng mga bangkay ng baboy na nakasabit sa mga kawit. Nakasuot ng itim na apron, sumunod si Yichuan na seryoso ang mukha. Kailangan ng magandang palakol para sa magandang karne, sabi ni Aiken habang huminto sa harap ng nakasarang kahon na may 3 malalaking palakol. Pumili ka. Kinuha ni Yichuan ang gitnang kutsilyo. Nang sandaling mahawakan niya ang hawakan, may lumabas na asol na notification sa harap niya. Pig Slaying Knife selected. God Slaying Edge. Naka-activate ang talent. Bonus dagdag 0.1 attribute points kada baboy na napatay. Habang may armas ang anak niya, sinimulan ni Yaiki ang leksyon. Unang aralin, kilalanin ang mahina niyang parte, sabi niya habang may bangkay na inihahanda sa harap nila. Sa bawat mata, ang patay na baboy ay naging isang nakakatakot at galit na baboy ramo. Tumutok sa mahina niyang bahagi, sabi ng tatay niya habang umatras. Patayin sa isang hampas. Lahat ay humigpit sa hawak nila. Bawat isa ay hinampas ang sandata ng todo lakas. Pagkalipas ng 3 segundo, tuluyan ng huminto sa paghinga ang patay na baboy. Kaagad, may lumabas na notification sa system. Tagapagpatay ng baboy na si Ikwan ay matagumpay na nakapatay ng isang matabang baboy. Nakakuha ng 1% karanasan. Nadagdagan ng 1% ang pinsala laban sa tribo ng baboy. May dagdag na 0.1 libreng puntos sa katangian. Tumawa ng malakas si Aichan. Pinuri niya ang pagsisikap ng anak niya, kinilala ang lakas ni Ikwan. Bagamat medyo nadismaya siya dahil hindi eksakto ang tama, hindi nito napatay agad ang baboy. Pinayuhan niya silang lahat na tutukan ang pangunahing ugat. Kapag mabilis at matindi ang talam, hindi na magkakaroon ng pagkakataon ang baboy na sumigaw. Tumanggo si Ikwansa. Ipinakita niyang naintindihan niya, kahit na halos walang ipinakitang emosyon sa mukha niya. Nang maramdaman ni Ichi na wala masyadong gana ang anak niya, pinanumbalak niya ang loob nito.
Inamin niya na nakakasawa nga ang paulit-ulit na pagpatay ng baboy, pero binigyang diin niya na ito ang trabaho na nagpapakain sa kanila. Bago pa makapagsalita si Ichi ng higit pa, naputol siya ni Ichuan na nagturo sa kawan ng mga baboy at humingi ng pahintulot para patayin ang natitira. Nang makita niyang kumikilos ang anak niya, ngumiti si Ikian ng may pagmamalaki. Pinayagan niya ito, at pati nga ay nagmungkahi pa kay Ikwan. Pwede na rin niyang mamatay ang mga baboy ni Tito Lee at Tito TR. Dito nagsimula ang bawat isa sa kanilang paglalakbay bilang mga magbababoy sa slaughterhouse. Paulit-ulit niyang ginawa ang proseso, pinapahusay ang kakayahan sa bawat pagpatay. Sa una, umaasa siya sa lakas at maraming palo para matapos ang trabaho. Pero habang gumaganda ang galing niya, 3 malinis na palo na lang ang kailangan. Minsan, gamit ang dominante niyang kamay, isang tama lang na eksakto na sapat na para patahimikin ang baboy ng walang tunog na ungol, parang kay tatay. Habang tumatagal, lalo pang umunlad ang kakayahan ng bawat isa sa pagkatay. Malaki ang naging improvement niya. Hindi na niya kailangan ng mga abilidad, at unti-unti nang nababawasan ang dami ng kailangang tama. Sa bawat patay, binibigyan siya ng system ng reward. Diyos ng pagpatay ng baboy. Matagumpay na napatay ni Iwan ang isang matabang baboy. Nakakuha ng 1% experience. Tumaas ang damage niya laban sa tribo ng baboy ng 1%. Dagdag na 0.1 libreng attribute point. Sa pagtatapos ng araw, nakapatay na siya ng 49 na baboy. Umabot na sa 100% ang damage bonus niya laban sa tribo ng baboy, at tumaas ang 3 pangunahing atributo niya mula 10 hanggang 14.9. Kung hindi lang dahil sa sobrang pagod at nanginginig siya. Kung may lakas pa siya sa mga braso, siguradong tuloy pa siya. Pinanood ng ibang mga manggagawa ng nakanganga, nagulat sa bilis ng pagkatuto ni Ian sa paggawa. May ilan pa nga na nagtanong kung talaga nga ba siyang anak ni Ichiwan. Kasi naman, nagawa niya sa isang araw ang ginagawa nilang 1 linggo. Si Ikiwan, na sobrang proud, tinanggal agad ang kanilang pagkabigla. Huwag kayong magulat, sabi niya. Ang anak ko ay isang top-notch na butcher. Kung hindi lang limitado sa pagkatay ng baboy ang trabaho ni Ikiwan, sigurado siyang kaya talaga ng anak niya. Maging isang butcher na sobrang nakakatakot na nanginginig ang buong mundo sa harap niya. Samantala, nakatingin si Ikwan ng mabuti sa kutsilyo ng butcher na hawak niya. May kakaibang pakiramdam na sumagi sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero ang pagpatay ng baboy ay parang nakaka-relax at nakaka-satisfy, parang kaya niyang gawin ito ng paulit-ulit nang hindi nagsasawa. Kinabukasan, inimpake ni Ikwan ang kanyang backpack at umalis ng bahay. Nandoon ang pamilyar niyang kutsilyo ng butcher, ilang pagkain, tubig, at alak. Ligtas magpatay ng baboy sa loob ng pasilidad, pero ang sobrang hina ng efficiency. Ang mundong ito ay tinitirhan ng napakaraming lahi at puno ng mga halimaw. Hindi na naghahati-hati ang sangkatauhan base sa mga pambansang hangganan. Sa halip, nagkaisa sila sa ilalim ng Human Federation, na hinati sa 9 na espesyal na zona. Ang Chiching, ang lungsod kung saan nakatira ang bawat isa, ay nasa gilid ng Special Zone 5. Ang paglabas sa ligtas na teritoryo ng tao ay nangangahulugan ng pagharap sa mga delikadong lahi, marami sa kanila ay tinitingnan ang tao bilang pagkain. Pero para sa mga may propesyon sa pakikipaglaban, ang labas na mundo ang pinakamagandang lugar para mag-ensayo at lumakas. Hindi magiging top-tier powerhouse ang taong palaging nakapako lang sa loob ng bahay. Bago umalis ng syudad, nag-register muna si Ichuan sa gate ng simple lang na proseso. Sinabihan siya ng gwardya na bilang life skill type professional, pwede lang siyang gumalaw sa loob ng 1 kilometro mula sa syudad. Bawat isa ay tumanggo ng maayos, tapos lumingon at lumakad palabas. Iba ang mundo sa labas kumpara sa syudad. Wild at bakanteng-bakante, puro matataas at ligaw na damo ang abot tanaw. Habang mas lalo silang lumalalim, mas lalo rin tumitigil ang paligid. Naging tahimik na lang hanggang marinig na lang ang huni ng hangin sa paligid niya. Nang pumasok siya sa makapal na kumpol ng mababang mga palumpong, naging alerto si Ikwan. May pakiramdam siyang may nanonood sa kanya. Biglang tumalon mula sa mga palumpong ang isang itim na anino. Isa itong nilalang na parang tao, mga 1 metro ang taas, kulay berde, may dalang maliit na kutsilyo.
Sumigaw ang goblin habang sumusugod ito, at agad na na-recognize ni Ikwan ang nilalang kaya agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan. Anino ng dugo ng mamamatay. Biglang sumiklab ang matinding intensyon na pumatay, kaya natigilan sa takot ang goblin. Isang buong segundo. Agad na sinunggaban ni Ikwan ang pagkakataon at pinababa ang kanyang espada. Hindi man lang nakapag-react ang goblin bago ito malinis na nahati sa dalawa. Dahil sa 100% bonus damage niya mula sa Pig Tribe Nemesis, ang pagpatay sa goblin ay naging napakadali. Lumabas ang isang system notification. Butcher H ay nakapatay ng espesyal na baboy gamit ang butcher knife. Nakakuha ng 5% experience. Pig Tribe Nemesis bonus tumaas ng 1%. Plus 0.1 libreng attribute point. Napagtanto ng bawat isa na kapag mas malakas ang mga baboy na nilalang. Kapag mas marami siyang napatay, mas malaki ang rewards. Ang pagpatay ng karaniwang baboy ay nagbibigay lang sa kanya ng 1% experience, pero itong goblin na to, binigyan siya ng 5%. Halos pareho lang ang oras na ginugol, pero mas malaki ang balik. Tapos naalala niya ang babala ng kanyang guro. Matalino, agresibo, at sobrang magkakaisa ang mga goblin. Kapag may isa na lumabas sa harap mo, panlilin lang yan. Yung totoo, lulusab sa likod mo. Tumpak nga, unti-unting lumabas mula sa tagwan ang grupo ng mga goblin, naglalagablab ang mga mata nila sa galit. Pero bawat isa sa kanila, hindi mga kalaban ang nakikita. Nakita niya ang higanti, mga sako ng X, denggan ng matinding ngiti, sumigaw siya, halika na, mga pangit na baboy. Sabay-sabay na sumugod sa kanya ang mga goblin. Wala ni isa ang umatras. Sa halip, mahigpit niyang hinawakan ang kutsilyo ng karne at sumugod sa grupo ng mga goblin, nagdulot ng walang awa na pagpatay. Sa mundong ito, ang mga goblin ay nasa pinakailalim ng food chain. Kung hindi dahil sa mabilis nilang pagpaparami, matagal nang naubos ang kanilang lahi. Sa isa pang mabilis na hampas ng kanyang talam, ang pinakamalapit na goblin ay bumagsak ng walang kahit anong tugon. Umiiyak, parang patay na bago pa man ito tumama sa lupa. Sa huli, isa na lang ang goblin na natira. Nang inig ng todo ang nilalang, malalawak ang mga mata sa takot habang pinapanood ang mga kasama nitong bumagsak isa-isa. Nang bawat malamig at walang pakialam na tingin ay tumutok sa kanya, tumalikod ang goblin at tumakbo. Pero hindi agad hinabol ni Ian. Sa halip, sinundan niya ito mula sa malayo, alam niyang hindi nag-iisa ang mga goblin. Kung may isa, may pugad. Tiyak. Pumasok ang mga goblin sa madilim na kuweba sa bundok. Walang pag-aalinlangan, bawat isa. Pumasok siya, ngumingiti ng nakakatakot at baliw. Yung ngiti ng isang tunay na mandaragit. Nag-umpisang umalingas-ngas ang mga sigaw mula sa kailaliman ng kuweba. Namatay na ang amoy ng dugo na bumalot sa hangin. Isang oras ang lumipas, bumagsak ang katahimikan sa kuweba. Walang goblin na nakatayo. Ang lupa punong-puno ng mga bangkay, karamihan hindi hinawakan maliban sa isang malupit na hiwa sa lalamunan. Pagkatapos ng laban, bawat isa ay tinansya ang kanilang nakuha. Sa loob lang ng isang oras, nakapatay siya ng 73 goblin. Sulit ang panganib. Ang kapangyarihang nakuha niya ay, ang ligaw ay higit na lampas sa kaya niyang gawin sa isang slaughterhouse. Ang kasalukuyan niyang stats ay lakas 251, Lexi 25, Espiritu 25, plus 120% bonus laban sa tribo ng baboy. Hindi sumusuko, bawat isa ay lamusong ng mas malalim sa kuweba. Lalong lumala ang amoy ng hangin, makapal sa baho ng dugo at pagkabulok, na kayang magpaalis ng kahit sinong normal na tao. Sa pinakalayong bahagi ng kuweba, natuklasan niya ang tila lugar ng pagpaparami ng mga goblin, na nakasarado sa likod ng isang payak na pintuan na gawa sa kahoy. Sa isang sipa lang, winasak nila ito at bumukas. Sa loob, may nakita siyang babae, marumi pero hindi nasaktan, buo pa ang damit niya, kasama ang ilang maliliit na batang goblin. Kahit nakaposas at may panty sa bibig, lumaki ang mga mata niya na puno ng desperadong pag-asa sa bawat nakita niya. Pinipilit niyang kumawala sa mga tali, may mga pinagpipiging na hiling na lumalabas sa bibig niya habang nananalangin na mailigtas. Nang inig ang batang babae na may ponytail, tumulo ang mga luha sa pisngi niya habang may maruming tela na ipinasok sa bibig niya. Sa harap niya,
Nakatayo ang bawat isa, itinaas ang kanilang mga kutsilyo. Tumibok ng mabilis ang puso niya. Naramdaman niya ang takot na kumapit sa dibdib niya. Pumikit siya ng mahigpit. Shot! Isang desperadong isip ang dumaan sa kanyang utak. Ayaw niyang mamatay. Sa mabilis at matibay na galaw, pumutol ang talon sa hangin. Isang sigaw ang lumabas sa kanyang lalamunan, pero napahinto nang mahulog ang tela sa kanyang bibig, hindi ang kanyang buhay. Yumuko si Ikwan, ang tinig niya ay kalmado pero matatag. Sinabihan niya siyang tigilan ang pagsisigaw. Patay na ang mga goblin. Naguluhan, lumingon siya. Sa likod niya nakahiga ang mga bangkay ng mga batang goblin. Bigla siyang nakaintindi. Hindi siya tinatakot ni Ikwan. Napuno siya ng damdamin. Nang ma-relief siya, niyakap niya siya ng mahigpit, paulit-ulit na nagpapasalamat, at inamin na muntik na siyang mapahamak dahil sa mga nilalang na iyon. Pero hindi nagbago ang ekspresyon ni Yichuan. Sabi niya, hindi siya dumating para iligtas siya. Pero hindi matiis ng babae ang hindi paniniwala. Tinanong niya kung totoong napatay niya lahat ng mga duwende, pinupuri siya kung gaano siya kagaling, at nagtaka kung baka siya ay isang mandirigmang klase. Hindi sumagot si Yichuan sa tanong niya. Sa halip, nagsimula siyang lumakad palayo. Mabilis siyang tinawag ng babae, tinatanong ang pangalan niya. Nang walang sagot, sa paglingon niya, sumagot siya, Ichan. Paglabas nila ng kuweba, huminto si Ikwan at itinuro ang bukas na kapatagan. Sinabi niya sa kanya na kung magpapatuloy siya sa direksyong iyon, mararating niya rin ang lungsod. Tapos nagpatuloy siyang maglakad, iniwan siya. Pero sinimulan siyang sundan ng babae. Biglang huminto si Ichuan. Napalingon siya ng mabilis, itinataas ang kutsilyo malapit sa mukha niya, at kumipot ang mga mata dahil sa pagdududa. Tinanong niya kung bakit siya sinusundan at binalaan siyang huwag sabihin na. Isang especially iya daw na ipinadala ng mga duwende. Nahihiya, mabilis na umiling ang babae. Hindi, natakot lang siya na umuwi mag-isa. Tinitigan siya ni Yichun saglit bago tinanong ang pangalan at dahilan ng kanyang pagpunta doon. Sinabi niya na Shunnan ang pangalan niya. Sa loob ng ilang araw, kaarawan ng kanyang ina, kaya naghanap siya ng bulaklak na dugo ng buwan bilang regalo. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng mga duwende bago siya nakabalik. Napatingin siya sa sandata niya. Nag-alok siya ng kasunduan. Kung tutulungan siya nito na hanapin ang bulaklak ng Blood Moon, dinala niya siya kay Ching Ching, ang pinakamagaling na panday ng sandata para makagawa ng bagong talam. Tinanong ni Ichuan kung kilala ba niya talaga ang pinakamagaling na panday ni Ching Ching. Tapos, lumamig ang boses niya. Sinabi niya na umuwi na siya at itigil na ang pagsunod, o papatayin niya siya. Sa loob, kumukulo ang isip ni Sannan. Hindi siya makapaniwala na may taong gagamit ng ganoong lamig sa isang kagandahan tulad niya. May mali ba sa kanya? Nagpatuloy siyang sumunod, tinatawag mula sa likod, nagtatanong kung alam niya kung sino siya, at nabanggit na ang tatay niya ay si Xiao Beihai. Napatingin si Ichuan nang marinig ang pangalang Xiao Beihai, ulo ng isa sa 4 na dakilang aristokratikong pamilya ng Qingqing, isang 9th rank masterclass transferee, isang hakbang na lang para maging grandmaster. Kung totoo yan, sa kayamanan ng tatay niya, ang pagpapagawa ng 10 top-tier na blades para sa kanya ay walang problema. Hindi nagdalawang isip, ipinakita niya ang token ng pamilya nila, ang crest ng siklan na nakaukit sa ibabaw nito. Pinaliwanag niya na ito ay token ng proteksyon mula sa tatay niya. Dahil dito, kahit ang mga nanghihimasok sa Pond Realm ay hindi siya mapapahamak kahit konti. Nahuli lang siya kasi na-surprise siya. Dahil hindi siya direktang masaktan, kinulong na lang siya ng mga goblin. Isa-isa silang lumapit, tinitingnan ng mabuti ang token. Napahiya siya ng bahagya sa tinitingnan niya, iniisip na kung ibang tao iyon, baka ginamit na nila ang kanyang kahinaan. Nakilala ng lalaki na totoo ang token. Inabot niya ang kanyang. Hinawakan niya ang kamay niya at sinabi na naniniwala siya sa kanya. Tutulungan niya siyang hanapin ang bulaklak ng Blood Moon, at kapalit nito, tutulungan siya nitong mapatalim ang kanyang espada. Pinagtibay nila ang kasunduan sa isang simpleng pakikipagkamay. Inabot ni Kenan ang isang nakatiklop na mapa mula sa kanyang mga gamit. Ipinaliwanag niya na binili niya ito mula sa iba, at nakalagay doon ang eksaktong lokasyon ng bulaklak ng Blood Moon. Pero nagbabala siya na kung saan lumalago ang bulaklak na iyon,
Malapit din ang isang blood moon python, at sobrang delikado ng mga nilalang na iyon. Isang nagtaas ng kilay. Python. Tanong niya. Tumango siya, inaalala ang mga detalye mula sa Wilderness Survival Guide. Blood moon python, paliwanag niya, may lakas na kasing tindi ng isang 9th rank apprentice. Aminado siyang hindi siya sigurado kung kaya niya yun sa kalagayan niya ngayon. Wala namang ipinakitang pag-aalala si Ichuan. Sa katunayan, sabi niya na hindi pa siya nakakita ng python dati. Nagulo ang isip ni Kennan. Nakikinig ba talaga siya sa kanya? Pero, iniisip pa rin niya. Kung kaya niya, na isang kamay niyang nawasak ang buong tribo ng mga goblin, para sa kanya, parang Diyos siya sa kanyang klase sa pakikipaglaban. Kaya sinabihan niya siya na umusad. Terena, ikaw ang bahala sa unahan. Habang naglalakbay sila, hindi niya maiwasang maramdaman ang kakaibang aura niya, na para bang maaasahan pero minsan naman ay hindi. Lumipat ang eksena sa isang malawak na damuhan. Ang dalawa ay yumuko sa mataas na damo. Hindi kalayuan, isang malaking silverhorned rhino ang tahimik na nagpapastol. Bamulong si Kennan. Hindi nila dapat guluhin ito, babala niya. Dahil kapag nagalit ito, kaya nitong makipagsabayan sa kapangyarihan ng isang apprentice na nasa 8 ranggo. Mababang tono pero seryoso si Sannan. Pinaalalahanan niya silang dahan-daang lampasan na lang ang nilalang. Pero habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang espada at itinuro ito sa silverhorned rhino. Sabi niya, kung maglakas loob itong kumain ng damo ngayon, susubukan din itong kainin ang tao bukas. Hindi pwedeng mabuhay pa ang hayop na ganyan. Namangha siya sa dahilan. Iyan ba ang rason mo? Ang bungang isip niyang tanong, halos hindi makapaniwala. Kinakatakutan niya. Iyon. Bago pa siya makapagsabi ng iba, kumilos na si Ichuan. Biglang umatake siya ng mabilis, umuga ang lupa sa ilalim ng kanyang mga bota. Habang papalapit siya sa rhino, lumingon ang hayop sa galaw, pero huli na ang lahat. Bumalik ang braso ni Ich, kumislap ang talon ng may matinding katumpakan. Napabuga ang isang mabigat na ungol mula sa silverhorned rhino bago ito bumagsak ng malakas sa damuhan. Mabilis na umagos ang madilim na berdeng dugo mula sa sugat, sumisipsip sa lupa. Sandali lang, natigilan si Sannan, nakatayo lang na parang hindi makapaniwala. Nakatiklop sa harap niya ang malaki at may pilak na sungay na rhino, walang galaw. Tapos, pagkatapos ng ilang segundo ng tahimik na pagkabigla, bumasag ang kanyang tinig sa katahimikan, isang matalim na sigaw ng hindi makapaniwala. Sumasigaw siya ng gulat na napatay niya ito ng isang bagsak lang. Biglang lumitaw sa paningin ni Yichuan ang isang kumikislap na system prompt, parang nakakainis na ad sa mobile game. Congrats! Level up! Rank 7th Apprentice. Pig Clan Nemesis Bonus. Ngayon 122% damage kasi walang masasabing balance doon. Parang sobra na. Tumingin si Yichuan sa kanyang palakol. Ang pitiful ng itsura nito, parang nilusaw sa blender. Gaano ka pa katagal tatagal, pare? Tanong niya habang pinapahid ng mahabagin na tapik. Hindi maganda na ang tibay ng sandata ko, nakaabot na lang sa lakas ng loob. Kumapit si Sianan sa braso ni Yichuan parang natakot na koala. Ano ka ba? Tanong niya, nanginginig ang boses na parang teenager na nagdadalaga. Trabaho habang buhay, sabi niya, nag-shrug. Baboy na butcher, kalokohan yan, sagot niya. Sumisigaw siya, kumikilos ang mga braso niya parang windmill sa bagyo. Kailan ba naging one-shot lang ng mga butcher ang mga halimaw? Kaya pa naman ng rhino na tumanggap ng meteor strike, no? Hindi alintana ni Yichuan, umupo siya sa tabi ng bangkay at sinimulang putulin ang pilak na sungay parang naghiwa ng pabo sa Thanksgiving. Ayos to, ang sabi niya. Siguro namatay lang dahil matanda na o kung ano paman. Kumunot ang mata ni Kanan. Oo naman. Bigla na lang namatay yung pinakamalupit na predator dahil sa katandaan nung sinipa mo. Astig, pero wala nang ibang paliwanag kaya. Sa totoo lang, sobrang pagod na siyang makipagtalo. Napabuntong hininga siya. Malapit na tayo sa Blood Moon Flower. Tere na lang. Habang naglalakad sila ng mabigat, palihim na pinagmamasdan ni Sannan ang palakol ni Yichuan. Parang bagay yang gamit sa museo na may label na, Primitive Cooking Tools. Huwag hawakan. Pero habang ganon, unti-unting nauubos ang tibay ng palakol.
Lumipat ang eksena sa ibang bahagi ng gubat kung saan ang principal ng Ching Chong Academy ay naglilibot sa kanyang mga estudyante parang tour guide sa isang zoo na puno ng mga halimaw. Kayo lahat, sabi niya na ayos naman daw ang performance, gamit ang tono ng mga matatanda kapag medyo pinupuri ka pero halatang pahiwatig na pwede ka pang mag-improve kung mag-effort ka lang ng husto. Nakatingin siya kay Su Lingguan, malamig at elegante, malamang iniisip kung gaano siya kalayo kumpara sa iba. Ikaw din, tumanggo ang principal, kayo ang pinakapinapahalagahan ko. Sobrang laki na ng ego ni Hu Jinglong, parang sisibog na. Bigla namang natigilan ang principal. Matapang siyang sumigaw, umiikot papunta sa mga puno na parang nabiglang meerkat. Magpakita kayo. At parang isang hindi inaasahang punchline, lumabas si Yichuan at Xianan mula sa mga anino. Kumilat ang mga mata ni Yichuan. Ay, nako. Siya pala ang gusto kong makita. Itinaas ni Lu Jinglong ang daliri niya na para bang maling pinasabog na paputok, diretso kay Yichuan ang pagtutok. Ikaw, sigaw niya, ang tinig niya ay parang tunog na dapat aso lang ang makarinag. Anong ginagawa mo dito sa Borderlands? Kinukurot ni Yichuan ang ulo niya. Dumadaan lang. Mali ang sagot mo. Napahuni ang mabigat na babaeng estudyante. Oo nga, di ba? Obsessions ka pa rin kay Suling, di ba? Nakakahiya. Napatingin si Yichuan kay Suling. Sa mga mata niya, para siyang babaeng baboy ulit, nakatitig sa kanya na parang auditor ng buwis na walang puso. Yichuan, sabi niya, ang boses matalim parang pandikit ng tinapay. Akala ko malinaw na ako. Galing na tayo sa magkaibang mundo ngayon. Tigilan mo na akong guluhin. May kumikislap na madilim na pulang aura sa paligid ni Yuan, nakapit ang kamao niya. Aba, magiging masaya ito. Napangiti si Lu Jinglong ng may masamang ngiti, yung tipo ng ngiti na nakikita mo lang sa mga kontrabida sa cartoons. Bago pa sila itapon sa araw. Ayos yan, tawa niya ng malakas. Natatakot lang akong hindi ko makuha ang laban natin. Tapos inilabas niya ang kanyang kapangyarihan. Isang lila na aura ang sumabog sa paligid niya at sa kamay niya lumitaw ang kumikislap na katana na parang may sariling Instagram filter. Wow! Napahalik ang kasama ni Lu Jinglong. Yellow rank na mababang klase ng espirito na sandata yan. Lu Jinglong ay nginig. Oo, tama ka. Katakutan mo ako. Pinanood ng principal ng Ching Chong Academy si Lu Jinglong na nagningning na parang isang lalaking puno ng pride. Sobrang sablay niya sa paghusga ng sitwasyon. Ilang araw lang, naging 4th rank na siya na apprentice. At yung yellow rank spirit weapon niya. Nag-isip ang principal, hinaplos-haplos ang baba niya parang kontrabidang-bida sa murang drama. Talagang henyo sa gitna ng mga insekto. Tumataas ang tiwala niya kay Lu Jinglong. Baka kayanan niyang makipagsabayan sa 6th rank na apprentice. Pero realidad naman. Samantala, si Yichuan na nakatayo lang ng walang pakialam hawak-hawak ang cleaver na tinali ng duct tape at sama ng loob, nasa rank 7 na. Lumapit si Su Lingguan, ang mukha niya ay mas malamig pa sa freezer na sunog ang dumpling. Yichuan, sabi niya, boses puno ng panghinayangan. Sinabi ko na sayo, umalis ka na sa Chingching. Ngayong pagkakataon, wag mong asahan na tutulungan pa kita. Kumilat si Yichuan. Nagtanong, nagtulong ka ba dati? Sa tabi niya, si Sanan, na namumula sa hiya para sa ibang tao, mahina ang boses, ano, may galit ka ba talaga sa mga to? Umiling si Yichuan. Parang hindi pagkakaintindihan lang. Hindi pagkakaintindihan na lahat sila galit sayo. Gusto niyang sumigaw. Hey Nan, sabi niya, na hindi pinapansin ang parating na gulo. Magkano kaya ang isang? Magkano kaya ang yellow rank na low-grade spirit weapon? Nag-short circuit ang utak ni Sannan. Wah, siguro ilang daang libo yata. Pero teka, seryoso ka bang iniisip ang pera ngayon? Tumanggo si Yichuan, nakafix ang tingin sa espada. Ang ganda ng resale value. Kumunot ang mata ni Lu Jinglong. Tinutokso mo ba ako? Tumingin na si Yichuan sa kanya. Oh, nandito ka pa pala. Kumunot uli si Lu Jinglong habang bumabalik sa isip niya ang mga traumatic na alaala ng kanyang mga kahihiyan noon. Si Yichuan na laging nakukuha ang spotlight sa ang seremonya ng paggising, na para bang naging extra na lang siya sa sariling buhay niya. Hindi na ngayon,
Sabi niya habang mahigpit na hawak ang glow-in-the-dark na katana niya na para bang huling chicken wing sa buffet. Ipapakita ko sa kanila lahat. Sa isang sigaw na parang yelp, tumalon siya pataas, ibinaba ang espada niya sa isang walang patid na hampas. Napahinto sina Solingguan at ang ibang estudyante. Patay na siya. Yumuko si Yichuan at itinataas ang kalaw-angin niyang pang-ihaw para harangin. Pinagsama ni Lu Jinglong ang lahat ng lakas niya para sa pabagsak na palo. Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw sa paligid. Ang karaniwang talam ni Yichuan, na pinilit lampasan ang hangganan nito, ay nagkawatak-watek. Napangiti si Lu Jinglong ng may pagyayabang. Pagkatapos ng araw na ito, nilunok niya ang kanyang pananalita, hindi ka na muling magbabali ng baboy. Namumugto ang kanyang dibdib sa tagumpay habang nilinggan si Suling, sabik na makita ang kanyang reaksyon sa ipinakitang lakas. Tahimik na pinanood ng punong guro mula sa gilid, malinaw ang kanyang iniisip. Walang ordinaryong talam ang makakatapat sa tunay na sandatang espiritu. Ang labang ito ay abot na sa inaasahang wakas. Pero hindi pa tapos ang laban. Tiningnan ni Yichuan ang basag na hawakan ng kutsilyo na hawak pa rin sa kamao. Sa isang dismissive na galaw ng palso, itinapon niya ito sa gilid. Ang kanyang kalmadong boses ay pumutol sa tensyon. Hindi ko kailangan ng kutsilyo para harapin ka. Namula ang mukha ni Lu Jinglong. Ang galit na mainit at di mapigilan, dumaloy sa kanyang mga ugat. Huwag mong sabihin na hindi kita pinwarningan, sigaw niya, nanginginig ang boses sa galit. Mamatay ka. Sa huling desperadong sigaw, niyuko niya ang kanyang nagliliwanag na espada ng buong lakas. Nanginig ang mga mata ni Yichuan. Sa sobrang bilis ng kilos niya, nakaiwas siya sa delikadong hampas ng espiritong sandata. Biglang sumugod ang kanyang kanang kamao na para bang piston, tumama ng todo sa tiyan ni Lu Jinglong. Ang lakas ng tama ay parang kulog na bumagsak. Napiko ang katawan ni Lu Jinglong sa kamao bago siya natapon paatras. Lumipad siya sa hangin, nagkakalog ang mga braso at paa, tapos nahulog ng walang ayos sa lupa. Jinglong, sigaw ng kaibigan niya habang nagmamadaling lumapit sa nahulog. Sa tabi ng mga estudyante. Napahagod si Lu Jinglong, ramdam ang sakit sa buong katawan. Sa kabila ng panginginig, pilit niyang nilabas ang hininga, ayos lang ako. Pero kitang-kita sa nanginginig niyang mga kamay at maputlang mukha na hindi siya ayos. Lahat ng mata ay nakatingin kay Yichuan, na nakatayo pa rin sa lugar kung saan nagsimula ang laban. Ang tingin ng principal ay matindi at puno ng pagsusuri. Habang lumalapit siya, mabilis ang takbo ng isip niya sa isang nakakagulat na posibilidad. Totoo ba na ang simpleng binatang ito ay umabot na sa ikapitong ranggo?